Totoo po ba na may sakit si Kris Aquino o siya ay kulang lamang sa pansin? Balitang-balita po ngayon ang relasyon naman ni Zanjo Marudo at ni Rhea. Mga artistang Alipin ng makeup o salamat sa makeup. veteranong aktor, humulas ang hair dye at naman siya ng damit ng kilalang aktres. Maraming salamat po sa mataas na numero na lagi nyo pong inireregalo sa amin. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Siyempre po, heto na naman po kami para magbigay ng aliw sa inyo sa panahon na ang dami pong nagaganap sa buong mundo. Siyempre kasama natin, Romel Chica. Domo arigatou gozaimashita. At ang nagpapaalala po palagi sa atin na bumagsak talaga ang halaga ng piso at napakahirap po talagang kumita ngayon. Morley Alinyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ano ang maganda sa ginagawa niyan? Sino ka naman dyan? Bahala na po kayo mag-isip. Alam mo, totoo naman yung sinabi niya, mahirap naman po talagang kumita ngayon. Mahirap ang pera. Ay, oo. Kaya sabi nga, magtipid tayo, maghigpit ng sinturon. Pero aabot ka ba sa punto na pati panabit mo sa Christmas tree, pang-ikot mo, kukunin mo, tilalagay mo sa ulo mo? Tama ba yan? Parang tama rin. Alam mo, nakakatakot ka rin talaga ha. Maganda ba, Ate Christy? Naku, wag mo akong tanongin. Saka mabibigo ka sa isasagot ko. Sa akin may tanong. Maganda ba? Diyos ko, napakaganda. Thank you. Ano pala siya? Alam mo, kakausapin ko siya. Sasabihin ko, kapag bumagsak ang ating numero, siya lang ang dahilan ng iba pa. I-text mo mamaya pa uwi. Oo, kausapin ko siya talaga. Ay nako, I'm sure, pag-uumpisa pa lang po natin mga kachika, humahalakak na naman kayo at kailangan nyo na po ng diaper. Ay, totoo. Oo. Pero dito ba sa pag-uusapan natin ha, kailangan ba nila ng diaper tea? Ay hindi, ito po seryosohan po kami. Hiwalay po natin yung mga pinagagagawa ni Morley sa kanyang sarili. Kahit saan po kami magpunta, kaming tatlo, sasabihin na po namin. At ang iba pa po nating mga kababayan ay inuusisa ng mga nagtatanong kung totoo po ba na may sakit si Kris Aquino o siya ay kulang lamang sa pansin. Hala, dumating na sa puntong nagdududa na ang mga kababayan natin. At Ate Christy, tama ka nga. Marami nga ang nagtatanong kung totoong may sakit si Chris. Ano sabi? Bakit kung ano-ano pa rin yung mga naglalabasan? Oo. Ito kasi yun ito lang yun Nakita naman po natin ang pruweba na talagang bumagsak po ang kanyang timbang. Meron nga po siyang larawan na halos talagang parang hindi na siya Diba? Talagang yayat na yayat ang kanyang mukha. Kita na po halos ang buto. At alam po namin, alam nating lahat na hindi po yan si Kris Aquino. No. Nagulat tayong lahat Di doon. ba may issue pa nga doon lumalabas? Hindi kaya nagpa-makeup lang si Chris? May mga ganung lumalabas. Pero hindi. Paano palalabasin ng makeup yung buto dito na halos Kitang-kita na wala nang laman? At saka yung magpa-picture ka ng ganon, ang itsura mo, iba yun. Di ba, Nay? Itinatago ng mga personalidad yung ganong itsura. Pero siya, inilalabas niya bilang pagpapatunay na talagang meron siyang pinagdadaanan. Diba? At kung meron man siyang karamdaman, ikaw mismo parang isipin mo, ayoko ilabas to. Pero siya naglabas ng picture niyang ganon. So mag-iisip ka, ano ba talaga ang sakit niya? At ano ba ang merong talagang na itinatago ba? O niloloko ang mga kababayan natin sa tunay niyang kalagayan? Yun ang nakakatakot. Oras na ang publiko ang kumwestiyon at biglang bumibitiw na sa kung ano ang nagaganap. Napakahirap nun. Yung mawawala yung kredibilidad mo, yun ang pinaka-masaklap na mangyayari sa'yo na para bang kahit na totoo ng ginagawa mo, sasabihin pa din, ay, hindi totoo yan. At saka yung meron kang sinasabi pero iba ang ginagawa mo. Ayan, napakahirap At niya. meron tayong nakikitang pruweba na totoong meron siyang sakit pero iba pa rin talaga ang mga lumalabas na kwento. Yun ang pinakamahirap, di ba? Ang sabi-sabi nga lang, oong may sakit siya, pero hindi grabe. Alam mo, yun yung karaniwan na kinukomento ng marami kahit sa social media, Oo. di ba? Yan ba ang may sakit? Nakakapunta pa sa kampanya? Yung Oo, di ba dati? Yung bago sa pumunta ng Houston. Ate Christy and Romel, sa pananaw ko naman, siguro ganyan talaga si Chris. Siya yung klase ng taong walang inililihim sa katawan. Siya yung taong ipakikita kung ano ang gusto niya. Balikan natin yung nakaraan niya, Ate Christy, di ba? Siya lang ang bukod tanging artista na walang pakundangan na nagkaroon siya ng STD. STD. Siya lang yung malakas ang loob na nagsalita na gano'n na nahawa sa ng
STD. And now, eto na naman siya. Siya rin yung artista o kilala ko talagang malaking tao sa lipunan na walang takot na ipinakita niya yung yayat na yayat niyang mukha. Nung una, kinaaaliwan si Chris Aquino. Niyakap siya ng publiko dahil nakatagpo po tayo ng isang personalidad na ibinabahagi ang kanyang buhay sa publiko. Walang itinatago, walang ipinag-aalinlangan. Tuntua naman ang publiko, di ba? Ay, iba ito. Talagang hindi siya nagsisinungaling. Talagang yung katotohanan ng buhay niya, nilalantad niya sa atin. Pero dumating din po yung pagkakataon na tulad yung sinabi mo, yung STD na yan, doon naman siya nakatikim ng pagkasakit-sakit na mga haplit ng opinyon ng bayan. Yun dito sa pagkakasakit niya, siguro naman hindi tayo uupa ng eroplano na sasakyan natin papunta ng ibang bansa para sa ating pagpapagamot kung wala tayong dinaramdam. Sa payo. Siguro naman hindi tayo dudukot ng malaking bahagi sa ating bulsa para ipagpatuloy yung gamutan na alam mong doon magaganap. Pero bakit ganito ang nangyayari ngayon? Parang kahit sa mga vlogs na hindi naman natin alam kung saan nagmumula, pero talaga ang tanong, totoo bang meron siyang sakit o nagsasakit-sakitan lamang? Napakahirap naman o, nakakatakot yun. Magsakit-sakitan ka na hindi naman totoo. Ay, nakakatakot yan. Kasi, di ba meron yung gaba na tinatawag? Yun lang magpanggap ka na, hindi ako makararating, napilay ako eh. Mapipilay ka nga kasi gagabaan ka. Dahil hiniling mo yon. Oo. Ang anumang sinabi mo, hiniling mo yon, pwedeng mangyari sa iyo. Kaya nga ang sabi, mag-ingat tayo sa pagbibitiw ng mga salita. Totoo. At sa ating mga hinihingi kasi nagaganap. Ang sa atin lang naman dito, kung magaling na siya, di, ang galing. Thank you po at gumaling na po siya. Pero sana huwag nang palalain ang mga sakit na hindi naman malalang sakit. Para yung mga nagmamahal sa'yo, Miss Chris Aquino, hindi naman kami nababaghabag lahat dito. At nag-aali kami ng panalangin para sa iyong kagalingan, diba? At ang pinakamahalaga, para hindi bumitiw ang publiko sa kanilang paniniwala na Yun. totoo ang iyong sinasabi. Mahirap itong ganito kasi hindi natin masagot dahil di naman natin alam ang detalye ng kanyang gamutan sa Houston. Hindi rin natin alam kung ano na ba talagang proseso ang pinagdadaanan niya. Pero bakit ganon? Parang hindi ko naman pwedeng sabihin yung salitang naiinip, kundi naiinis. O, yun eh. Oo. Parang mixed emotion na. Parang may naaawa, may naiinis, may naiinip. Lahat-lahat na nandoon na sa pag-aantay sa kung ano ang nangyayari kay Chris Aquino. At wala pong kahit sino ang magwi-wish na lumala ng todo si Chris Aquino. Dalahin po ng ating konsensya yan. Kundi, pasasalamat kapag gumaling siya. Sabi mo nga, Yes. ipagpatuloy ang dasal para siya ay umayos na. Pero bakit ganito? Pwede ba nating sabihin na kalaban sa politika, nagpapairal ng ganitong paniniwala? Diba? Pwede. Pero Ate Christy, sa aking pananaw, sige na, kung totoong magaling ka na, kung totoong drama lang ito, sana drama na lang ha. Oo. Para nang sa ganun ay maligtas ka sa anumang karamdaman. Meron yan, di ba, lumabas sa social media, The Girl Who Cried Wolf, na kapag sa susunod at totoong-totoo na ang sinasabi niya, wala nang maniniwala sa kanya. Di ba? Yun ang nakakalungkot pagdating sa panahon na gustong magsalita ng totoo. Paano pa? Napagod na ang tao. Nakakalungkot Ang talaga. tanong ko lang, Ate Christy, bakit ang pamilya ni Chris ay nandito sa Pilipinas lahat at may isa man sa mga kapatid niya walang Hindi sumama. hindi sumama? Pero di ba, makapangyarihan nga naman kasi ang komunikasyon ngayon sa pamagitan ng telepono. Oo. Nakakapag-FaceTime sila, regular ang kanilang pag-uusap. Pero ang alam ko yung kapatid niya na si Viel, sa kanila na rin ang galing na may pinagdadaanan din. Oh. Si Bolsy at saka si Pinky, hindi ko lang alam kasi may pamilya kasi sila na marami rin silang inaasikaso dito. At siguro yung nagtitiwala naman sila doon sa mga doktor na humahawak kay Chris Aquino. Yun yung tanong din ng marami. Ba't di siya sinasamahan ng mga kapatid niya? Bakit hindi man lang sila nagke-care? Hindi po. Mali po yun. Tayo kapag may kapatid na may pinagdadaanan, natural lamang na tayo Apektado. nababagabag. Oo. Apektado tayo. Nagkataon lamang po siguro na talagang meron silang inassign. Hindi natin alam. Baka may nagbabantay kay Chris na kapamilya nila. Correct. Diba? Kadugo. Tsaka hindi natin alam kung ano ang komunikasyon nila. Diba? So, araw-araw ba? Every 2 hours, nagkukamusta Hindi, sila? tsaka nasabi ni Bolsy nung umalis siya dito, 2 lang yung pinoproblema ni Chris doon sa kanyang autoimmune. Ngayon, naging 4. So, ibig sabihin, nadagdagan pa ang problema, hindi nabawasan. Correct. So, ibig sabihin, yung komunikasyon nila bukas, di ba? Ate Christy, may nag-text sa akin, may nagkwento sa akin na galing sa Houston kahapon na kung saan sinabi niya na okay naman daw ang kalagayan ni Chris, kaya lang hindi pa rin daw ito nagbabago yung
yung kaanyuan niya, payat pa rin din daw. Walang Ganun pa rin. pagbabago Hindi daw. nadagdagan ng Hindi timbang. nadagdagan daw ang timbang. May nagkwento sa atin Ate Christy. Pero yung picture ngayon sa di ba? Meron ko nakita, maayos siya. Ang ganda niya. Nakabanat. Oo, nakabanat. Ang- Tapos parang mapula-pula pa. Oo. Bago kaya yon ang picture. Kaya na nga yun. meron naglabas sa social media na may kasamang makeup artist, Oh, di ba? Ganun May ganon. Oo, nababalita Na blind yan. item pa nga yun nung Oo. una. Nung So, ibig sabihin, walang improvement dahil hindi nadagdagan ng timbang di ba? Or, hindi man nadagdagan ng kanyang timbang, na-arrest naman ang mga problema niya. Pwede, sana ganon. ganon. Hindi Baka- naman siguro agad-agad makakabawi yung timbang Hindi. Kahit na matagal-tagal pa siguro, baka naman kapag naayos na yung kanyang autoimmune disease, saka pa lamang uli gagana ang lahat. Pwede, diba? oo nga. At madadagdagan ang weight niya. Di ba? Sana nga po ay hindi mauwi ito sa pagtatanong ng publiko kung ano na ba talaga ang nangyayari. Kasi nagdududa na Oo, at saka sana i-update na nila tayo. Para lahat tayo updated, para wala na mga kung anik-anik na mga kung ano-anong lumalabas tungkol sa kanya. Ala din kasing pupuntahan si Chris Magdetalye siya ng kung ano nangyayari sa kanya. Ang sasabihin ng tao, okay mo, may sakit na, malala na. Nakakapagbigay pa ng ganyan na impormasyon. Tama Huwag po. naman magsalita, okay mo, hindi mo lang kinukorek yung mga, Oh, ala diba? din para din siyang tumutulay sa alambre. Oh. Nakakaawa rin. Gumit na, lalo siyang masasagasaan. Kaliwa kanan, wala rin no? Kaya Lalagyan dapat siya. manahimik na lang talaga. Bahala na kayo kung anong gusto nyo isipin, di ba? Bahala na kayo mag-isip kung anong gusto nyo sabihin sa akin. Basta ang importante para sa akin, si Chris ay gumaling na. Yun. Yun ang pinakapunto Oo, natin. oo. Gumaling siya. Totoo yun. Sa kanyang huling IG post ay inamin ni Chris Aquino na pagod na siya at hirap na sa kanyang kalagayan. Kirot sa kanyang likod, tuhod at mga buto sa daliri. Palaging bedridden at hindi makakain ng solido mula pa noong Pebrero. Pero patuloy siyang nagpapakatatag at lumalaban para kina Josh at Bimbi. Magsisimula na rin ang kanyang immunosuppressant therapy. Ang chemotherapy na maaaring magpalagas ng kanyang buhok. Pero tutubo pa rin naman. Pero handa siyang gawin. Okay, maligaya ngayon si Congressman. Siyempre, sino pa ba yung tinutukoy ko? Si Arjo. Atayde. Oo. At si May Mendoza. Siyempre, maligaya. Mukha yatang panahon nito ng kaligayahan ng mga anak ni Tito Art at saka ni Sylvia Ng mga Sanchez. Atayde. Oo. Ay humahabol. Panahon ata ito ng mga Atayde dahil balitang-balita po ngayon ang relasyon naman ni Zanjo Marudo at ni Ria. Mukha yatang ito yung hindi pa nila inaamin pero si Zanjo nagbibigay na ng kaunti-kaunting detalye, no? Kaya nga ako nagulat din ako dito na pero nakita ko si Ria, nagbago itsura niya. Lalong gumanda kasi umayat. At mukhang maligaya. Oo. Doon nga sa isang project, sa isang television, napanood ko siya. Iba na yung itsura niya. At maging si Sanjo, iba rin ang itsura. Parang, teka muna. Parang si Zanjo, masarap maging karelasyon, ano? Parang sweet yung taong yun. At saka, hindi siya yung pakitang tao, yung best foot forward na tinatawag. Kung ano yung kanaturalan niya, yung naturalesa niya, yun na ipinakikita niya. Para sa akin, nabagay sila ni Ria Atayde. Ako din. Diba? Gusto ko sila, in fairness. At saka tahimik sila pareho. Hindi sila mga... Hindi, tsaka si Zanjo, kapag nagdala na relasyon, tahimik talaga. Yun ang gusto ko sa lalaki. Magkahiwalay man, hindi siya Walang- madaldal. Ah. Basta, maligaya tayo para kina Zanjo at Ria. Kung totoo man na talagang sila na ngayon, di ba? Ay nako, okay, heto na po tayo. Natural lamang po ng mga artista, sabi nga natin, kailangan kapag nagpapakita sa publiko ay nasa pinakamagandang anyo nila, di ba? Oh. Hindi sila dapat nagpapakita sa ating mga kababayan o lalo na sa mga reporters, sa mga fans na hindi maayos ang itsura nila dahil tinitingala sila bilang modelo, di ba? Pero meron pong mga artista talaga na nangangailangan po ng tulong ng makeup o kolorete sa mukha para mas gumanda, di ba? Ayan po, inuulit ko, mas gumanda. Ay. Dahil dati nang maganda para lalo pang ma-enhance ang kagandahan. Ikaw, kapag nagme-makeup ka, ikaw lang, di ba? Ako Yes, din, Ate ako lang Christy, din, ako ikaw lang. din. Opo, tayo. Kami lang po, kaya pasensya na po kayo. Huwag niyo kaming hanapan ng sobra. Kami lang po ito dahil ayaw na po namin kumuha pa ng makeup artist. Mas gusto na po namin na kami na lamang. Total tinanggap niyo naman po kami bilang kami. True. Di Tsaka ba? makakadagdag bawas talent ko kayo. Yun naman ang totoo.
May makakahati pa sa Mahirap talent. talaga Oo. kumita ngayon. Ang hirap pa naman ng pera ngayon. Oo, totoo yan. Mm. Okay, so kapag sinabi natin na nangangailangan ng expertise ng isang Ah. makeup artist, ano tawag doon? Mga artistang, Alipin ng makeup o salamat sa makeup. ayan. Pwede. Oo. Oh, iyon na yung una. Ako na naman. Lagi mo naman siyang kasama dati natin. Alam mo, nagulat ako dyan. Babanggitin ba natin pangalan? Oo naman. Nagulat ako kay Chris Aquino. Kasi nung pag dumarating yan sa programa namin, The Buzz, ayan. Wala siyang make-up. Akala ko nung makasalubong ko siya, hindi siya si Chris Aquino. Nalaman ko lang na Chris Aquino, dahil maraming mga kasunod na. Iba ang mukha ni Chris Aquino pag walang make-up. Tanggapin na natin ang katotohanan. Maganda si Chris, kaya lang pagka siya ay nakikita mo, parang isang ordinaryong babaeng, sorry po sa mga kababayan po natin, para siyang Chinese na walang make-up, na singkit lang ang mata, na di mo maintindihan, pero maputi, yun lang ang nakita ko sa kanya. Pero, pag na-make-up pa na siya, ibang klase, gumaganda lang. Anong tawag doon? Halimaw. Oo, yung Pag na-makeup transformation. pa. Ang ganda niya, ang Oo. transformation kay Chris, napakaganda niya. Totoo yan, kami naman po talaga ay sanay na nakikita si Chris nang wala pang makeup. Totoo yung sinabi ni Morley na kapag na-makeup pa na po ay talagang napakalaki naman po ng pagbabago ng kanyang itsura. Kasi pag nakita niyo po si Chris na walang makeup, napaka-ordinaryo po. At saka wala siyang talukap eh. Wala. Oo. Kaya yung ganito niya, nilalagyan ng tape na maliit. Ay, Yung oo. ganun. Parang Para ganun. lumaki yung mata niya. Nilalagyan. At saka pinapakapalan niya yung tawagin niya ay tungkil. Ay, yung itim dito. Itim, oo. Yung sundot dito. Oo, sasabihin niya, dagdagan niyo pa ako ng tungkil. Yung sa kanya tungkod. Ano naman paninira ni Romel na yan? Wala. Parang Basta, sinisiraan ako ni Romel Ako ang nanira. Siya yung bumulong. Nakinig lang ako. Ako yung nanira. Grabe ka naman sa akin. Oo. Talaga? Totoo yan. Ano yung totoo? Yung pinadadagdagan niya yung kanyang tungkil na para sa... Ayoko tawa ko na yon. Sabi ko talaga... Pang-inis talaga yung tao. Hindi, tsaka yun yung extreme ko, yung Hindi mo tawa ko pag talagang aliw na aliw ako. Okay, sino Eto. pa? Oh. Ay, eto naman talaga. Ito yung walang pakundangan nito mag-post-post ng kanyang picture. Ito talagang walang kilay. Ang liit ng mata. Yung talagang kailangan siyang gumawa para makita yung mata. Ah. Basta, etong babaeng ito, itong artistang ito talaga naman talagang magaling kasi siyang Magaling siya mag-makeup. Magaling siya mag-makeup. Sariling make-up niya to. Oo. Ang galing niya. Ang laki ng tinipid niya. Magmula nagsisimula siya lang nag-makeup. Biriin mo, milyon na ang tipid niya. Hindi kumikita sa kanyang makeup artist. Kasi napakahusay niyang drawingan ang mukha niya. Si Regine Velasquez. Totoo. Ay. Kapag nakita mo si Reg nang walang makeup, simple. Oo. Hindi mo lilingunin ang makalawa. Pero kapag nagsimula na siya, ang galing niya mag-makeup talaga. Yun dito, professional talaga siyang makeup artist. Ang galing-galing niya. At kapag naka-makeup niya, Ay. super halimaw, ang ganda-ganda. Queen. Ika. Oo, Queen. di ba? Regine. Oo. Ang galing niya talaga. Okay. Ako naman, kasi alam ko, hindi niyo naman ibibigay si Vice Ganda eh. Ako lang naman yung po pwedeng maglarawan sa Ay, kanya. oo, yeah. Di ba? Dahil sasabihin ni Vice kapag ikaw ang nagsabi tungkol sa kanyang itsura, ay nako, baka tanggalin ko yung color, yung adorno mo sa ulo. Itali ko sa leeg mo yan, gaganunin ka. Ito naman si Romel, dati niyang kasama. Naku Romel, tantanan mo nga ako. Eh ako, hindi ko naman siya nakasama. Tinitingnan ko lang naman talaga. Si Vice pala, ayon sa kanyang mga kaibigan na nakakausap ko, grabe palang gumastos ito sa concealer. Abay, bakit? Malalaki kasi kailangan niya talagang may tawag sila doon simientohan. Hindi. Palitada. Palitada. Palitadahan, hindi may isa pang term. Bago pinturahan para makinis na ganon. Pag bako-bako yung dingding. Masilya. Masilya. Right term, Ali. Thank you. Yung masilya. Minamasilya pala ang kanyang kutis. Kasi, tanggapin naman natin, hindi naman siya ganun kakinis. Di ba? So, ang concealer niya talaga ang
kapal talaga. Totoo yan. At saka, kapag naka-makeup na siya, nakikita naman natin, kakaiba rin naman siya. Ang ganda Diba? niya. Ibang-iba na At itsura nag-iiba-iba ang itsura niya. Talagang ginagastosan niya yan sa paggamit niya ng kanyang concealer at mga makeup. Kailangan niya yun eh. Hindi naman talaga siya yung kagandahan. Hindi siya yun eh. Kailangan niyang maging presentable sa kanyang publiko. Yun At saka ang nung kailangan. nagsisimula naman siya, Ate Christy, hindi naman siya ganyang kagande. Oo naman. Napapanood naman namin siya dati. Ngayon lang talaga siya naggumanda ng gumanda dahil siyempre doon may pera na. May Yun. Oo, pera can na. afford na Can siya. afford na siya. Kung ano man ang magustuhan niya na ikagaganda ng kanyang karera at ng kanyang sarili, kaya na niyang tustusan yan. Okay. Next. Ako na lang. Oo, total meron. Oo. Ikaw ang may kakayahan yan. May Oo. kapangyarihan. Di ba ito yung mahilig din naman talaga siyang mag-makeup? Di ba? BI. Super BI. Hindi ko makain. Pinangalan. Huwag na natin pangalanan. Huwag na natin pangalanan. Huwag na natin sabihin si Pops Canales. Alam mo, ang galing din mag-makeup ni Pops Si Fernandez. Pipay. Oh, ang ganda-ganda rin niya pag naka-makeup At kadalasan, sariling makeup niya yan, Ate Christy. Pinag-aralan din niya. Alam mo ba kung saan pa siya magaling? Saan? Paggawa ng mga bracelet, kwintas, mga beads. Oh! Oo. Alam mo, inaabot nga siya ng madaling araw. Puyat na puyat siya. Alam mo kung bakit? Bakit? Hindi siya nagre-rehearse ng pagkanta. Hindi rin siya nagluluto. Hirap na hirap siya sa pag-iimbentaryo ng mga beads niya. Di ba BI natin yan? Inaano niya kung ilan yung natira doon sa mga beads. Saan binibenta ba yung mga beads na yan? Hindi, binibili niya. Siyempre, kung ikaw ay gumagawa ng mga beads, kailangan alam mo kung ang materialis mo ay kumpleto pa. Dahil o-order ka na kung kulang pa. Si Pipay talaga, inaano niya yan. Isa-isa niyo talaga. Inventaryo niya. Inventaryo O, meron pa akong 30 nito, meron pa akong 20 nito, may 10 pa ako. Ang galing niyang gumawa ng mga pulseras at kwintas. Tsaka nagpipinda rin doon natin, di ba, na sa t-shirt, di ba? Meron siyang t-shirt. na Yung binibenta. parang Oo. crayon. Crayon At painting. yun siguro ang dahilan kung bakit napakagaling niya mag-makeup, Ate Christy. Gusto ko siya pagka light lang ang makeup Oo, niya. Ang oo. ganda-ganda niya. At saka dati, di ba, unang labas niya, di ba, iba yung isang mata niya, kaya dinadaya ng makeup. Kinakapalan yung kung saan yung maliit. Oo, diba? Ganun pala yun. Ang bawat tao po, hindi pantay ang mata. Correct. Totoo po yan. Laging maliit ang isa. So kapag ang artista po ay ganun at obvious na maliit ang kaliwa o ang kanan, kinakapalan. Ginagawa ni Maya Jones yan eh. Si Maya Jones, ang hematoma mo, kalahati ng mukha mo, mapapalabas niya yun. Oo, ang galing-galing ni Ganon Maya ang Jones. magic. Magikera si Maya. Kaya niya yun. Kinakapalan pala yun. Para kunwari dilat na dilat. Kaya pala tuwan-tuwa din yung mga kaibigan mo, Ate Christy, nung may makeup ang kanya, no? Alam mo, Kung sabi mo, ginagantihan ako eh. sabi ko sa iyo, eh. Oo. At least hindi ako bumibili ako ng ganyan, pero pang-ikot ko lang sa Christmas tree. Ay, nako. Alam mo, mukhang masisira talaga tong trio na. Pero alam mo, pag ramdam na ramdam ko talaga at bumagsak pa uli ang halaga ng piso, talagang pahiram ang lalagay na rin. At I'm sure ikaw maglalagay ka na rin. Alam mo, hindi malayo. Kasi ito pinahiram mo. So, ibig may senyales na talaga na kailangan ko anong gawa ng isa, gawa ng tatlo. Okay, isa pa. Magkakaisa tayo. Magsasalubong tayo sa gitna. Pokwang. Galing din ito mag-make. Nasanay din kasi ito sa trabahong panggabi. Kaya na-practice muna at nag-Japan, di ba? Sa Japan ba ganon? Oo na, kanya-kanya dong birin. So, nung nandoon ka, ay hindi naman ikaw yung pag-girl Ako eh, pag-girl, no? paminda ko dun eh. Oo. So, yung mga babae talaga, Anong tawag sa iyo? Hosto? hosto. O, sila? Sila. Hostess. Oo. Ang tawag kasi sa babae, di ba, na hostess at saka hosto sa lalaki. Uy, bakit yung isang actress? Ibang hostess. Hindi. Nung nagmagandang gabi siya sa fiesta sa Norte. Ay, anong ginawa? Sinabi niya, good evening to governess. Ganon. Tapos, governess daw, yung gobernador. Kasi akala niya pag babae, governess. Di ba? Talaga? Sino yan? Naku, ito naman, parang di mo naman kilala to. Ang kanyang pangalan, pang umaga. Kasi pag hapon, PM eh. Sinabi niya talaga. Talaga? Good evening, Councilor Chuchu, Congressman Gene, and Governess Chuchu.
Kasi ang akala niya, Pag pag lalaki, lalaki, governor. governor. Pag babae, governess. So, Oh. ginawa niyang tagapag-alaga ng isang tagapamuno ng mga kasambahay, yung governor. Oh. Tapos, may Ano ba? pinabati sa kanya, kunwari, Attorney Romel Chica. Pakibati mo naman, di ba nag-host siya ng show niya? Sabi niya talaga, "Good evening, ATTY, Romel Chica." Oh. Sa paano? Oh, paano na yun? Oo, yung attorney niya, ATTY, magandang gabi po. Ang ganda-ganda naman ng ambience dito sa inyo. Ay, binili nga pala namin yan sa Hong Kong. Wow! Akala niya yung ambience na bibili. Oh. Gusto niyo pa ba na siya lang lagi ang ikwento ko? Yung bumili ng ano. Ano? Yung sa food chain. Sa food chain. Dalawang anak yung kasama niya. Eh, biglang yung isa nagpaiwan sa bahay. Sabi niya, ay, wag na yun. Obvious na Alam na obvious alam na yun. Oo, At saka mahuhulaan. Ayun sa tubig. Yung bibili siya ng mineral water. Ano sabi? Eh, di kwento mo. Ikwento mo. Oh, ano sabi? Alam na ng taong bayan yun. Nakita mo, no? Ay, ugali, ano? Sa'yo pinapakwento. Pinupulok ako sa awa. Alam mo, nararamdaman ko, malapit na mabuwag talaga tong trio. Sa totoo lang, yung kasing food chain, may pangalan yung anak, may pangalan yung food chain. Parang, for dine-in, ma'am. Sabi niya, no, for chuchu. Doon sa anak niya. Doon sa anak niya. Oo. Tapos sinabi yung kinakasama niya noon, tinanong, "What's your order, sir?" Sabi niya, "I want big chuchu." Oh. Sabi, "What about you, ma'am? What's your order?" Small mac na lang ako." Kakalungkot yung ganyan. Eto pa yung sinabi niya dun. Give funeral water. Oh, tuloy na tayo. Pokwang tayo. O yung Doon sa katulad dalawa. nga ni Poco, di ba? Magaling mag-ayos siya kasi nasanay dati sa abroad, sa Japan, kasi kanya-kanyang makeup doon. Doon alas 6 pa lang nagme-makeup ng mga babae. Kasi ang sundo noon, alas 8, 7:30, susunduin ka na, nakaayos ka na. Eh, bakit ang show ng mga hosto? Umaga. Madaling araw. Bakit? Kasi nga, inaantay pa nila magsarado yung mga Pilipino club. Kasi yung mga Pilipino naman na nagpupunta doon. Kaya pala nauubos ang kinikita ng mga Pilipina dahil sa hosto. Correct. Ay, corrupted ba? Sabi no, ang buhay talaga no, paikot-ikot lang ang pera. Oh, pero hindi naman siguro sila dumating sa point na ng ganyan. Walang ganyan. Oo, di ba? Ay, nako, nakakaaliw po talaga. At si Pokwang naman talaga ay nakikita natin. Mahal ang kanyang trabaho, presentable kapag humaharap sa publiko dahil professional siya. Pinaghandaan niya ang bawat labas niya. Yes! Ay, nako, sino ba yan? Sino ba yan? Sino ba talaga yan? Sino ba yan? Nako, ito pong bahaging ito, syempre pa, ay hinahandog namin kina Frank and Helen Huergas po ng Sacramento, California at sa mag-asawang Rene and Roma de Leon ng San Jose, California, ng Stanford Hospital. Oh! Welcome siya doon Oh, sa no, Stanford. Alam mo, pag sinasabi ni nanay sa akin, welcome ka daw doon, yan yung copy ka sa hospital. I see you. Hindi, kasi yung manugang ko si Roma, head ng ICU. Si Rene naman sa CDU, doon sa ER. Saan mo gusto? Naku, nanay, ayoko, please. Okay. O yan, ginawa na natin. Okay, eto na. Go. Eto na, Ate Christy. Uy, Uy, ba't ano naabot yan? mo yan? Andi dyan yun, no? Ay, Akala ko mag-ending ka na. Andi dyan yan. Ayan. Veteranong aktor, humulas ang hair dye. At naman siya ng damit ng kilalang aktres. Diyos ko, maganda to. Okay, go. yan? Eto yung kwento. Veteranong aktor. Siyempre, pagka medyo veterano ka, medyo may syudad China ka na. May edad ka na. Pero May mga hindi naman pumuputi yung na- masyadong Hindi. ano. Medyo pumuputi-puti na yung buhok mo. So, kailangan niyang maitim ang buhok. So, nagdaday siya. Okay? Sarili siguro niyang day-day lang yun, no? Day niya yung buhok niya para umitim. Eto na, hindi niya namamalayan, Ate Christy, na pinagpapawisan na siya. Tumutulo na ko. Uhulas nga. Oo. Lalo kung nyunyurahin yung yung Just- peking duck yung sa ba na nabili niya. chili? Ito sa mga ano siguro, bilao. Oh, ay humuhulas. Humulas, Ate Christy. Eh, di humuhulas yung buhok niya. Hindi naman niya alam na gano'n na yung itsura ng buhok niya. May eksena sila. May eksena sila ng isang veteranang actress. Medyo maldita
benditang aktres. Alam mo, ang eksena nila, yakapan. Alam mo, dumikit. Ay, putipan man yung damit ng girl. Namantsahan. Namantsahan, dumikit. Pag yakap na ganun, di yakapan sila na ganun, dumikit ka mo. Pag tapos eksena na ganyan, nakita ng camera, itim yung dito Puro ng ano. itim. Kasi nga naghuhulas. Di ba pinapatuyo mo na yan pagkatapos sa i-apply? I'm sure na yung araw na yun, din nilagay niya yun. Oo, tapos... Oh, may ganun na yan. Oo. O kaya binanlawan niya, pero hindi banlaw na banlaw. Pwede yun. Teka muna, pagka nag-dye ba, babanlawan pa? Oo, babalawan. Pero may oras yun, 15 minutes, 30 minutes bago balnawan. Siguro yun, nung paglagay niya kasi eksena, pagkalagay, binalawang agad. Kaya nung alam niya nung pagkatuyo, kaya nung pinagpawisan, ayan na. Tumulong na. Dapat kasi hindi pinagagawa kasi sa salon yun eh. Kanino kaya niya yung pinagawa? Bakit dun sa mga chuhari-wari-wap lang? O kaya baka sarili niya? Nyunyurahin talaga. Oo. Ano ba yung mga brand na ninyurahin? Wag tayo magbanggit. Pero may alam ako. Wag magbanggit, ha? Pero Walang banggitan. Pero meron yung, ano yun eh, running joke yun eh. Oh. Siguro ang ginamit mo, chuchu, no? Oo. 2 syllables. So, dapat, pinagagawa yan sa shop, sa parlor. Oo, sa salon para siguradong maganda ang pagkakagawa. Pwede naman Ikaw, nagpapatina ka. Oh, Nagpapatina ka ba? unang ulan, bago ako lumabas. Patila. Ako, pagka may mga puti-puti dito, si Tina Roa nagpapatimpla sa parlor. Ako sa mga barkada ko lang. Kitang-kita naman. Umuhulas ka rin eh. Yung bibigyan mo na, eto sa yung soft drinks. Baka dumi-dumi sa eto soft drinks. At saka isang sigarilyo. Pwede na Okay yun. na yun. Oo, at least gumanda ka na kahit paano. Eto na nga. Parang di na niwalang maganda. Alam mo, minsan, Uy, tawagan mo mamaya. kakausapin ko. Magpakatotoo naman siya, no? Sabihan mo na masakit. Hindi kasi ako yun eh. Para magising. Huwag kang manula sa sulsul niya, Nati Christy. Naahawa ako sa kanya. Ay, tama yan, Nati Christy, tama. Kinakaawaan mo, tignan mo. Naahawa ko eh. Eh, litanyahan ka ba naman? Mababayad na sa ilan. Nanggaling pa ako ng Samar. May pinuntahan pa ako doon na pansyon ng ano ko. Oh. Hoy, eto nga, Ate Christy. Na-imbierna yung aktresa. Siyempre, branded ng sinusuot noon. Ay, ito. Oo. Kilala naman natin na si Shalera Can yun. afford. Can afford bumili. Inglesera to. Inglesera. Ano sabi ba nung nakita niya na may tina in English? In English, there's a black on my... There's black fade. Black fade. Oh my God. My long sleeve. Ay, blouse. Babae siya, di ba? Oh my God, my blouse. There's a black... Black head. Black head. There's a black. There's a black. So kung green pa lang ang mulas, there's a green. Yun na nga, Ate Christy, na-imbierna siya. Anong sabi ng actress? Siyempre, yung aktor. Dapat binibigyan ng preparasyon yun, ano? Oo, ano kumikita naman siya? Alam mo naman yung shooting mo, kung taping man, di ba dapat pinaghandaan mo yun para nakapagbanlaw ka ng maayos na hindi humulas? Ay, Hindi ba humuhulas kapag ka maayos? Hindi humuhulas na yung pag maayos at lalo na pag maganda ang brand. Oh. Ay, uhulas din siguro pag puti ang isinuot mo, dahil didikit pa rin yun. Hindi na, hindi humuhulas. Hindi. Kahit puti? Oo. Uy, saan kayo nagpapapart? Saan kayo Sino ba to? Eh, Diyos ko. Magaling siyang aktor. Magaling na aktor. Marami na siyang award. Ibulong mo nga. Pero ang lakas. Napaka-plastic mo. Rinig na rinig ko dito. Rinig na rinig ko dito talaga. Sabi niya. Oo. Rinig na rinig ko nga kaya ako sinabi ang plastic. Alam mo na, sabihin mo yung ending ha. Nako, mamaya. Patay ka sa amin ni Romel. Ayun na. Ate Christy, tanungin kita. Bayan o sarili? Negosyo o kalayaan? Pumili ka. Alam mo, Tatlo tayo dyan. mabait sa akin itong batang ito eh. Oo, at saka, Mabait sa akin to aktor na ito, tsaka tagahanga niya ako. Sama muna ako dyan na. Oo, pero hindi naman po krimen ang pagtitina ng buhok, di ba? Hindi krimen yun kung talagang may kailangan kang takpan at malayo sa role na ginagampanan mo, walang problema. Totoo Pero naman. dapat ilagay sa ayos. Gusto mo ng reenactment dun sa ano, kung saan siya namatay? Paano, Ate Christy? Reenactment. Go, go, go. Huwag na. Bigay na to eh. Yung tanongin kita, negosyo o kalayaan, hindi pa ba nila makukuha yon? Pumili ka. Bayan o sarili?
Diba? Ang pipiliin ko, ganda pa rin. Nasaan? Tara na. Patay mo ko, alis na rin ako. Okay. Ay, nako, ano ba dapat ang gawin? Naku, alam niyo na po ang gagawin na mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share ng aming channel. At syempre, Ate Christy. Wala. Mahuli pa. Okay? At syempre, ikalembang po ninyo ang kampana na sa ganon, magkaroon kayo ng update na may bago po kaming load sa aming Ano load? Namimigay ba tayo ng load? Ano? May bago kaming in-upload, ayun, na video para sa aming Showbiz Now na. Ate Christy, naku, ang bongga ng Morley Alinio, ito ang tundo. Bakit? Aba, pumunta ako ng Samar. Oh. Ang ganda na ng mga nangyari sa akin doon. Ano? Na-scam ako. Ay, bakit? Na-scam ako sa ano, sa... Nasaan ka doon? Muntik-muntikan, ang nakakatakot pala sa Pasay. Bakit? Aba? Yung sakayan, yung terminal. Hindi, agawin yung yung gamit mo, Ate Christy, na hindi mo alam kung saan na napunta, akit na nila sa bus. Nangyari sa akin, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Natuntun mo. Oo, kasi sila rin naman yung mga barker pala yun, agawan yung mga barker doon. Oh. So natakot ako. Pumunta ako ng, nako, ang daming kwento, Ate Christy. Hindi lang yan. Napakarami talagang kaabang-abang sa aking vlog na Morley Alinio, ito ang tundo. Kapag nabuhay ka sa tundo, mabubuhay ka sa mang panig na tundo. Teka, tara na. Hintayin mo ko. May sasabihin ka pa, di ba? Oo. Paano pa tayo? Oo. Ano sasabihin mo? Naku! Bahala kayo dyan. Nasa inyo na po ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Basta may eklatera po dito. Meron po tao dito na nanggagamit ng mga kabataan. Kabaligtaran po ang aming sinabi ni Romel. Tangkilikin po Ay, natin oo. Salamat. ang vlog ni Morley Alinio. Salamat Ayan. po, salamat. Yan. Galing sa puso yan, Oo, ha? happy na. Thank Okay. you. So maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid, mga kachika, lalo na po sa ating mga OFW na pagod sa maghapon nilang trabaho. Pero hindi po tayo pinababayaan. Tumututok pa rin sila dito sa ating programa at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Kawawa naman yan. Lapit na nga mas